Praise the Lord mga kapatid. Para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 38, day 2. So mga kapatid, babasahin ko na yung mga Bible verses natin. Revelation 1:17 to 18. I am the first and the last and the living one, and I became dead, and behold, I am living forever and ever. And I have the keys of death and of Hades. Amen. So, i-highlights natin yung word dito na sinasabing, I am the living one. Sabi niya, ako ang isang buhay. Buhay siya. Living one. Hindi siya patay. No, dapat sabihin sa inyo ni Lord yan, I am the living one. Amen. Tapos sinabi niya, I became dead. And behold, I am living forever and ever. Siya ay namatay, tama. No, subalit, nabuhay na muli at patuloy na nabubuhay at mabubuhay magpakailanman. Kaya tungkol sa Panginoon, wala tayong inaalala na siya ay mamamatay pa uli o siya ay pwedeng patayin at mawala na. Hindi na mangyayari yan. Ang isang ito na namatay at nabuhay na muli ay mabubuhay magpakailanman. At ngayon sinasabi niya sa iyo, ako ay buhay. Amen. Acts 2:24. Whom God has raised up, having loosed the pangs of death, since it was not possible for him to be held by it. Amen. So itong verse naman na ito, sinasabi sa atin na ang Diyos ang nagbangon sa kanya mula sa patay. So, ibig sabihin nito, ang Diyos natin ay isang Diyos na makapangyarihan at ang kanyang kapangyarihan ay lampas sa kapangyarihan ng kamatayan. Ito ang kapangyarihan ng Diyos na kung saan kaya niyang ibangon ang isang patay. At sa pagbangon ng Panginoon mula sa kamatayan, andyan ang kamay ng Diyos. Hindi siya pwedeng hawakan ng kamatayan. Sabi dito, imposible. Imposible. Pag sinabi ng Biblia na hindi posible, okay, ang sinabi niya, hindi posible na yung kamatayan ay hahawakan siya o pipigilan siya. So yung senaryo ng muling pagkabuhay, ang Panginoon ay namatay. Pero ang Diyos, ginamit niya ang kanyang puwersa at lakas upang ibangon ng Panginoon mula sa kamatayan. Dito sa buong sansinukob, walang kapangyarihan na pwedeng magbangon sa patay. Ang kapangyarihan lang na pwedeng magbangon sa patay ay ang kapangyarihan ng Diyos na ginamit niya nang ibinangon niya ang Panginoon mula sa mga patay. At pagkatapos mangyari yan, nung siya ay bumangon mula sa kamatayan, yung kamatayan, pwedeng pinigil nila sapagkat mapuwersa ang kamatayan eh. Yan ay isang kapangyarihan na nanggaling sa kaaway. Ano ang kapangyarihan ng kaaway? Kamatayan. Si Satanas ay may kapangyarihan at ang kanyang kapangyarihan ay ang kamatayan. Subalit ang kamatayan ay walang puwersa upang hawakan ang Panginoon. Ibig sabihin, para bang yung kamatayan, sinubukan niya akapin ng Panginoon. Pero anong ginawa? Kumalas siya at bumangon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya sinasabi, yung kamatayan, hindi posible, walang posibilidad na hawakan niya ang Panginoon. So yan yung gusto natin na i-emphasize dito. Walang posibilidad para sa kamatayan na hawakan ng Panginoon. O balikan pa niya ang Panginoon. O gamitin pa siya ng Panginoon. Wala na. Tapos na yan. Amen. So mga kapatid, magbabasa na ako para patuloy tayo ma-impress sa kapangyarihan ng pagkabuhay na muli. The Lord suffered death and lived again. He entered into death, but death could not hold him.
because He is the resurrection. Resurrection is the lengthening of the Lord's days. He will exist forever and ever in His resurrection. For Christ to dispense life, He must be the living one, since a dead person can never dispense life to others. So maganda itong paragraph na ito. No, na bagamat ang Panginoon ay nagdusa sa kamatayan, siya ay nabuhay na muli. No, siya ay pumasok sa kamatayan, subalit ang kamatayan, walang lakas para hawakan siya. No, sapagkat siya ang pagkabuhay na muli. Alam niyo, yung salitang siya ang pagkabuhay na muli, ito ay binanggit sa atin sa aklat ng John nung ang Panginoon ay hindi pa namatay. Bago siya namatay, alam niya siya ay dadaan sa kamatayan. Pero bago siya namatay, dineclare na niya, siya ang pagkabuhay na muli. Ang linaw na, ang ibig sabihin, bagamat dadaan siya sa kamatayan, subalit ang kamatayan ay hindi siya kayang hawakan. Pag sinabi natin, itong buhay na ito ay pagkabuhay na muli, ito ay isang katangian. Hindi lang siya kakayahan, katangian siya. Pag sinabi mo kasing katangian, hindi mo siya pwedeng alisin mula sa buhay. Ang kanyang katangian ay pagkabuhay na muli. Ano mang gawin mo, okay, hindi siya mananatiling patay, kundi mabubuhay siyang muli. Amen. At sinabi sa atin, sapagkat ang pinaka-function ng Panginoon ngayon ay ang maghain ng buhay, mag-dispense, mamahagi ng buhay. So anong ginagawa ng Panginoon ngayon? Namamahagi ng buhay. Sa iyan yung pinaka-pangunahing gawain ng ating Panginoon. Kaya nga ang kanyang titulo ay Life-Giving Spirit. No? Na ang ibig sabihin, ang kanyang pinaka-gawain ay magbigay ng buhay. No? Mamahagi ng buhay. Diba? Sa John 10:10, sabi niya, naparito siya upang tayo ay magkaroon ng buhay. Pero, para magawa niya itong gawain na ito, okay, anong sabi rito? For Christ to dispense life, He must be the living one. Dapat buhay siya. Paano mo mamahagi ng buhay ang isang hindi buhay? No, dapat buhay siya. At ang Panginoon ay buhay. Okay, kaya meron siyang kakayahang mamahagi ng buhay. Amen. So, pwede mong i-declare, Lord, ikaw ay isang buhay na Panginoon. No, at kaya mong bigyan ako ng buhay dahil ikaw ay buhay. Amen. So, today's reading na ako. The living one within us can never be dead. His church should be neither dead nor deadened. Instead, His church must be living all the time. Amen. So, buhay ang ating Panginoon. Ang eklesiya na kanyang katawan dapat buhay sa lahat ng pagkakataon. Walang patay na eklesiya. Lahat ng mga eklesiya lokal dapat buhay sapagkat ang Panginoon, okay, na siyang buhay ng eklesiya ay buhay. Amen. So, walang dahilan para tayo bilang eklesiya ay maging patay. O hindi lang maging patay, kundi deaden, mamatay. We must learn to enjoy Christ as the living one. His living forever is His testimony. For the testimony of Jesus is always related to the matter of being living. If a local church is not living, it will not have the testimony of Jesus. The more living we are, the more we are the testimony of the living Jesus. So sa simula pa lang nitong MR, binanggit sa atin na ang eklesiya ay ang patotoo ni Jesus. Kaya ano ang patotoo ni Jesus? Ang eklesiya. At nilarawan pa siya ng gintong patungan ng ilawan. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin na ang eklesiya ay patotoo ni Jesus?
Isang aspekto, mga kapatid, na ang eklesiya ay patutuo ni Jesus ay ang pagiging buhay ng eklesiya. Sapagkat si Jesus ay buhay, dapat yung eklesiya ay buhay. Buhay siya. Tatanungin niyo ako, Brother Danny, ano bang ibig sabihin ng buhay yung eklesiya? Kapag ang eklesiya ay buhay, dapat nagpa-function siya. Kapag ang eklesiya ay hindi nagpa-function, hindi siya buhay. Paano ba ang isang patay ay magpa-function? Imposible yan. Pag ang isang tao nakahiga, hindi na nagpa-function, 2 araw na. Ano yan? Yan ay isang bangkay. Kaya ang eklesiya dapat buhay. Kapag pumunta ka sa isang eklesiya, malalaman mo kung buhay ang eklesiyang yan. Makikilatis mo agad. Sabagat ang eklesiya ay binubuo ng mga kapatid sa lugar na yan. Buhay ba sila? Kumusta ang kanilang meeting? Buhay ba? May nagpa-function ba? Kapag buhay, nagpa-function. Naku, ang lakas kumanta. Hindi naman kailangan na mga singer tayo, gaganda ng boses. Hindi, at least nagpa-function tayo, kumakanta tayo. Nagpe-pray rin tayo. Nagpo-propesya tayo, nananalangin tayo. Lalo na pag Lord's Table. Kung minsan nakikita ko sa Lord's Table, ang buhay lang yung mga may edad. Yung mga wifey na nanahimik. So ano yan? Ibig sabihin, ang buhay lang yung mga yung mga nagpa-function. Dapat lahat. Dapat lahat. Kaya ang eklesiya bilang patutuo ni Jesus ay patutuo na ang eklesiya ay buhay at nagpa-function dahil si Jesus ay buhay. Bakit tayo buhay? Kasi buhay si Jesus eh. Bakit natin kailangan maging buhay? Kasi tayo ay patutuo ni Jesus. Kung nakita ng taong ang eklesiya na buhay, alam nila na si Jesus ay buhay. Di ba? Kaya nakakatakot pag ang eklesiya ay hindi buhay. Paano siya magiging patutuo ni Jesus? Amen. The Christ who walks in the midst of the churches, who is the head of the churches, and to whom the churches belong, is the living one, full of life. Hence, the churches as his body should also be living, fresh, and strong. We have a living Christ who has overcome death. Our Christ, who is the resurrected one, is living in us and among us. He is living forever and ever. In the recovery of the churches, all the churches should be as living as Christ, full of life, overcoming death. Amen. So yung senaryo kasi na pinakita sa aklat ng Revelation. Sa simula, sabi diyan, siya yung anak ng tao na lumalakad sa gitna ng mga gintong patungan ng ilawan. Ang mga gintong patungan ng ilawan ay sumasagisag sa mga eklesiya lokal. At sa gitna, meron isang anak ng tao na lumalakad. Lumalakad. So, ang ibig sabihin niya, si Kristo nasa gitna natin. Siya ang isang namamahala, nangunguna, no? At pinaka-ulo ng eklesiya na gumagawa ng lahat ng aktibidad sa gitna ng eklesiya. Buhay na buhay ang Panginoon. So, ibig sabihin yan, yan ang senaryo na kung saan nagpapakita sa atin na ang eklesiya ay sa Kanya. No? At ang eklesiya ay katawan ni Kristo. At dahil ang eklesiya ay kaisa ni Kristo, dapat ang eklesiya ay buhay. No? Siya ay buhay. No? At sinasabi sa atin, ang eklesiya bilang kanyang katawan ay dapat buhay, sariwa at malakas. Buhay, hindi patay. Ano pa? Sariwa, hindi luma,
hindi nalalaos, hindi lumilipas. Okay? At malakas, hindi mahina. So yan ang dapat na mga kalidad ng eklesiya. Yan ang kanyang katangian. Dapat lahat ng eklesiya ay ganyan. Buhay, may kasariwaan, malakas. So mga kapatid, alagaan natin ang eklesiya. So, ang lakas, kasariwaan ng eklesiya at ang kanyang pagiging buhay ay depende sa atin. Depende sa atin. No? At ito ay responsibilidad natin. Hindi lang ng isa o dalawa. Lahat ng mga kapatid, responsibilidad natin. Ang eklesiya. So, pag tinanong, brother, saan ako responsibilidad? Eh di sa eklesiya mo, sa lokalidad mo. Huwag mo na isipin yung iba. Diyan ka maging buhay sa eklesiya mo. No, diyan mo pasanin ang kabigatan ng pagiging buhay, may kasariwan at malakas. No, ang design naman ng Panginoon kung saan ka nakatira, doon ka dapat nagpupulong Doon ka dapat nabubuhay. Doon ka dapat naglilingkod. Doon ka dapat nagtatayo. Kaya nga may mga eklesiya lokal Practical ito No, kung ikaw ay isang kapatid sa loob ng pagbabawi, dapat ang iyong kabigatan na maging buhay, sariwa at malakas dapat sa lokalidad mo. Ganon. Wag yung pupunta ka sa ibang lugar. Doon ka magpapakabuhay. Doon ka magpapakasariwa at malakas. Pag bumalik ka sa lokalidad mo, ibig sabihin, flat tire ka. So, hindi normal. Hindi normal. Kaya ang mga gintong patungan ng Ilawan ay sumasagisag sa mga eklesiya lokal. Amen. At dapat tayo ay puno ng buhay. Okay? At nananaig sa buhay. Amen. So, Acts 2:24-32, Peter spoke concerning the resurrection of the Lord Jesus. So pakinggan natin kung anong sinabi ni Pedro tungkol sa pagkabuhay muli ng Panginoon. Peter said that God raised up Jesus. In 10:40 and 41, he said the same thing again, but added, he rose from the dead. Regarding the Lord as a man, the New Testament tells us that God raised him from the dead. Considering him as God, it tells us that he himself rose from the dead. This proves his dual status, human and divine. Amen. So ang Panginoon kasi meron siyang dalawang status o position. Sa isang banda, siya ay tao. Sinilang siya ni Maria. Siya ay 100% tao yan. Tao ang Panginoon. Kaya huwag na kayo magtalo tungkol dyan. Hindi na dapat pagtalunan yun. Siya ay tao. Sasabihin ninyo, tao lang ang Panginoon. Oo, tao naman talaga siya. Pero hindi lang, alisin mo na yun lang. Tao siya. Okay, period. Pero bagamat siya ay tao, siya ay Diyos din. 100% ang kanyang pagiging Diyos. At marami mga bersikulo sa Biblia ang nagsasabi na ang Panginoong Jesus ay ang Diyos. Huwag ka na rin makipagtalo dyan. Oo. Huwag mo sabihin na dahil tao, hindi Diyos. At huwag mo rin sabihin na kasi Diyos, hindi tao. Siya ay tao, siya ay Diyos din. Yan ay ayon sa Biblia. So, kung hindi nyo nakita, pwede na maipakita sa inyo. Tanggapin nyo naman pag nakita nyo at nabasa nyo. Huwag kayo makipagtalo. Okay, so hindi naman yan ang topic Ang sinasabi rito, sa kanyang pagkabuhay na muli, bilang tao, siya ay binangon ng Diyos. Kasi siya ay tao at kailangan niya ang puwersa ng Diyos upang siya ay maibangon mula sa kamatayan. So, yun ay isang side. Pero bilang Diyos, binangon niya yung kanyang sarili. Dahil siya ay Diyos, meron siyang kapangyarihan, kakayahan na ibangon yung kanyang sarili. Kaya yan yung dalawang pananaw na binigay ni Pedro sa atin.
Kapag tinanong mo ko, Brother Danny, paano ba nabuhay na muli ang Panginoon? Binangon siya ng Diyos sa aspekto ng kanyang pagiging tao. Bumangon siya sa aspekto ng kanyang pagiging Diyos. Sabay na nangyari. Kasi siya ay dalawa ang kanyang status. Kaya bumangon, ibinangon. Paano mo nalaman yan? Sabi ng Biblia yan eh. Kaya ano sasabihin natin? Amen! Binangon ba siya ng Diyos? Amen! Bumangon ba siya? Amen! Ganon ang tugon natin sa salita. Sasabihin mo, ano na una? Walang sinabi. Amen! Sino na una? Walang sinabi. Amen! So, ganyan ang ang pagtugon natin sa Biblia. Huwag na natin anuhin yan, ipahirapan pa yung utak natin. Kung anong sinabi, Amen! Okay, so yan yun. No, sapagkat ang ating Panginoon ay tao, binangon siya ng Diyos, at sinabi rin sa atin na He Himself rose from the dead. At maganda ito na nagpapatunay din na siya ay may dalawang statuses. He is human and He is divine. Acts 2:24 says that it was not possible for the Lord to be held by death. Amen. Walang posibilidad na siya ay hawakan ng kamatayan. Tandaan natin yan. Hindi siya kayang hawakan ng kamatayan. The Lord is both God and resurrection, possessing the indestructible life. So sa Hebrews 7:16, sinasabi diyan na ang kanyang buhay ay indestructible. Nang ibig sabihin, ito ay buhay na walang kasiraan. Pag walang kasiraan, walang kamatayan. Hindi mo kayang patayin na buhay. Hindi mo kayang gibain. No? Hindi mo siya kayang sirain. Hindi mo siya kayang burahin. No? At wala kang magagawa sa buhay na ito. Dahil indestructible siya. Ano man gamitin mo, hindi mo siya kayang wasakin. So, yun yung buhay ng Diyos. Sino wawasak sa buhay ng Diyos? Di ba? Lahat kaya niyang wasakin. Pero siya walang pwedeng magwasak sa kanya. Maski yung pinakamatinding bomba, nuclear weapon, mga nuclear, bomba nuclear, nako, ang lakas niyan, mga kapatid. No, napakalakas, kaya pag nagkaroon ng nuclear war, walang matitirang tao. Oo, matindi. Yung mga uranium, wow, nako. Ang lakas niyan. No, kaya bagamat malakas, hindi rin niya kayang wasakin ang buhay ng Diyos. Pwede siyang pumutok. Boom, uranium. Pero yung buhay, andyan pa rin. Nag-i-exist pa rin. Sapagkat indestructible siya. Walang pwedeng sumira sa buhay na ito. At ito maganda. Ang buhay na indestructible, dinala rin sa atin. At sa ating pagiging merong buhay ng Diyos, indestructible yan. Sinong gigiba sa iyo? Sinong sisira sa iyo? Wala. Wala. Kaya mga kapatid, itong buhay na ito ay hindi kayang wasakin. Since He is such an ever-living one that is not able to hold Him. He delivered Himself to death, but death had no way to detain Him. Rather, death was defeated by Him, and He rose up from it. Ang Panginoon kasi namatay pero sinabi sa atin, kusang loob na dinala niya yung sarili niya sa kamatayan. Ibig sabihin, kung hindi niya dinala yung sarili niya sa kamatayan, hindi din siya mamamatay. Ibig sabihin, willingness yan. Nagkasubukan. Pumayag siyang subukan. Kasi sabi niya, ako ang pagkabuhay na muli. So, para ma-prove, subukan natin. Oo. So, willing siyang binigay yung kanyang buhay upang dalhin sa kamatayan. At namatay naman. Pero, pinatunayan niya na ang kamatayan ay walang lakas para hawakan siya. Pigilan siya. O i-detain siya. So, walang lakas yan. No, hindi nila kayang gawin yan. Dito sa mundo, tandaan ninyo, ang
pinakakinakatakutan ng tao ay kamatayan. Sapagkat walang sino man sa mundo o tao sa mundo na kaya niyang pigilin ang kamatayan pag ito ay dumating sa isang tao. Pag sinabi ng kamatayan, eto na ako. Wala ka na magagawa. Walang lakas na labanan ng kamatayan. O sa mga ospital, ang mga doktor, kaya nilang gumamot ng may sakit dahil may sakit yan eh. Pero pagpatay na yan, wala na rin sila magagawa. Minsan, yung mga staff niyan, wala na magagawa. So nakita ko yung situation na yung mga dying, nire-revive nila, nagmamadali sila, kagulo. So minsan nare-revive. Pero hindi lahat. Hanggang ilang beses mo pwedeng i-revive yan. No, may isang time, ni-revive, wala na talaga. Tinakpan na lang ng kumot. So kamatayan yan eh. Pero sa buong sansinukob, mga kapatid, may isang buhay na dumaan sa kamatayan at nagbangon mula sa kamatayan. Kaya ang history ng kamatayan ng Panginoon at pagkabuhay ng Panginoon ay na-record sa Biblia. At pag nabasa mo yan, sasamba ka talaga sa Kanya. Sasamba ka. Diba? Panginoon, ikaw lang ang matagumpay laban sa kamatayan. Walang posibilidad ng kamatayan ay pigilin ka. Wala siyang puwersa laban sa iyo. Panginoon, ang iyong buhay ay isang buhay na hindi nasisira. At sasambahin ko rin ang Diyos na kaya niyang magbangon ng patay mula sa kamatayan. Kaya sinasabi sa Biblia, anong uri ng Diyos meron tayo? Una, sabi niya, He is the God who calls not being as being. Diyos lang ang pwedeng tumawag nang mula sa wala na magkaroon. Sino kaya gumawa niyan? Ang Diyos lang. Diba? Mula sa wala, tinawag niya, umiral. Yung bagay na yan. Pangalawa, sabi niya, siya ang Diyos na kayang magbigay ng buhay sa patay. Paano niya bubuhay ng isang patay? Ibibigay niya yung buhay niya na hindi nasisira at buhay na walang kamatayan o hindi kayang hawakan ng kamatayan. Paano niya ibabangon ng mga patay? Ibibigay niya yung buhay na yan. Paano niya tayo binangon? Tayo na mga patay sa kasalanan. Binigay niya ang kanyang buhay. Anong klaseng buhay yan? Eternal life. Ang ibig sabihin ng eternal life, isang buhay na walang kamatayan na ibinigay niya sa atin. Kaya ito ang history ng buhay, no, na walang pagkasira. At ang history ng kamatayan na nagbangon mula sa mga patay. Kaya, praise the Lord. Pag nakita mo to, ang kalooban mo ay titibay, lalakas. Kaya nga, maski yung mga nape-persecute eh. Di ba? Yung Smyrna, pinipersecute. Hanggang saan ang pwedeng gawin ng mga katunggali ng Diyos? Patayin ng mga believer. Kasi pag pinatay sila, ay iniisip niya, tapos na sila. Pero naubos ba niya ang mga believer? Hindi. Isang banda hindi niya naubos. Pero maging ang mga napatay niya, hindi naman talaga patay, napatulog lang niya yan. Esteban, napatay ba yan? Physical. Pero kung tutusin, hindi. Napatulog lang yan. Kaya ang kamatayan, mga kapatid, isang araw ibubulid ng Panginoon yan sa dagat-dagatang apoy at wala nang kamatayan pa. O yan, hindi ba kalakasan yan? Biro mo, yung kamatayan, ihahagis niya yan sa dagat-dagatang apoy. Maging yung Hades. Ang Hades, alam niyo ba kung anong Hades? Ang Hades ay sisidlan ng mga patay. No? Kaya lang siya may gamit sa panahon na ito. Kasi may mga namamatay. Kailangan ng Diyos na isang lugar para pansamantalang itago sila doon. Pero pagbalik ng Panginoon, lahat ng namatay
lalabas. At ang Hades na lalagyan ng mga patay, ihahagis din niya sa dagat-dagatan ng apoy. Wala na rin silbi yan. Kaya, sa kawalang hanggan, burado na ang kamatayan. Baka wala na magbabanggit ng kamatayan. Magiging history na lang siya. Kasaysayan na lang. Sa panahon ngayon, may mga kasaysayan. Pero yung mga kasaysayan na lang, na ang ibig sabihin, wala na. Kapag sinabi mong history na lang yan. Maski yung mga makapangyarihang tao, history na lang sila ngayon. Yung mga sikat, history na lang ngayon. Mga taong nabuhay, great men, nung panahon nila, pero binura na ng kamatayan. Naging history na lang. At isang araw, maging ang kamatayan, magiging history na lang. Amen. Amen. Okay, so, John testifies of Jesus Christ as the one who said that he is the living one and that he became dead but is living forever and ever. So ito ay testimony ni John na sinasabi niya, si Kristo ang isa, na nabuhay, namatay, at nabuhay magpakailanman. So ito ay narration mula kay John. Sinasabi niya ito tungkol sa Panginoon. This is a word spoken to the churches. At ito, hindi lang niya sinasabi tungkol sa Panginoon, sinasabi rin niya sa mga eklesiya. Today, He is living in the heavens at the right hand of the throne of God. But this is not the point of emphasis. Bagamat pinakilala niya si Kristo bilang isang namatay at nabuhay na muli, at ngayon ay nananahan sa sangkalangitan, nakaupo sa trono, buhay na buhay. Pero hindi iyon ang kanyang tinutukoy. Ano ang tinutukoy niya? Ito, sabi niya. The importance of His being the living one is that He is living in us. He is living forever and is living in us. He told us that today He is still living. Therefore, He wants us to leave every kind of death and rise up to be the living church. This is the thought in Revelation 1. Tama naman. Ang Panginoon ay nabubuhay, nakaupo sa trono. Pero yung point dito, hindi yan. Siya ay nabubuhay sa iyo, sa loob mo. At dahil siya ay nabubuhay sa loob natin, tayo bilang eklesiya ay dapat manatiling buhay. Ang eklesiya na patutuo ni Jesus dapat maging buhay dito sa lupa. Dapat itaboy natin ang lahat ng mga bunga ng kamatayan. Itaboy natin ang mga bagay na hindi buhay kundi kamatayan. Ano mang bagay ng kamatayan na nagtatangkang pumasok at salakayin ng church, dapat itaboy mo yan. Amen. How do you live by Him? First, you must realize that formerly you had only your life. But now it is no longer you, but the Lord Jesus who is living within you. Therefore today you are a dual person. Outwardly it is you, and inwardly it is the Lord Jesus. Within you there are two lives. Second, God does not want you to live by your original life. God wants you to live by your second life, which is God Himself. Third, this second life is in your spirit. Thus, if you want to live by this life, you need to live by your spirit. So, ito yung sinasabi niya. Paano mo siya ibubuhay? Paano ka maging buhay sa loob ng eklesiya? Kailangan ma-realize mo na ikaw ay meron dalawang buhay. Lahat ng believer meron dalawang buhay. Yung unang buhay, ito yung lumang buhay natin. Yan ay buhay sa labas na ihahayag sa ating laman. So yan yung unang buhay. Pangalawa, meron tayong isa pang buhay. Ito ay ang dibinong buhay na dinala naman sa ating espiritu. Sa ating espiritu. Ang gusto ng Diyos, huwag kang mabuhay doon sa dati mong buhay. Huwag yun ang ipamuhay mo. Mabuhay ka doon sa ikalawang buhay
doon sa buhay na dinala niya sa loob ng ating espiritu. Kapag yan ang ating ipamuhay, tayo ay buhay. At dahil yung buhay na yan nasa loob ng ating espiritu, kailangan tayo ay mabuhay sa espiritu. Lumakad sa espiritu, mabuhay sa espiritu, gumawa sa espiritu, at lahat ng bagay ay ginagawa natin at ipinamumuhay natin sa ating espiritu. At kapag ganyan, tayo ay mga taong buhay at naghahayag kay Kristo bilang ating patotoo. Amen. So yung last point niya, sabi niya, the issue of this living is the church. Therefore, for the church life, we must all live in our spirit, exercising to live by the Lord. So ang pamumuhay natin sa ating espiritu ay magre-resulta ng buhay eklesiya. Na kung saan, dapat dito sa buhay eklesiya, lahat tayo ay nabubuhay sa espiritu, nag-iensayo ng ating espiritu upang ang eklesiya ay maging patotoo ni Jesus. Amen. So, salamat Panginoon sa buhay mo. Ito ay buhay na hindi kayang hawakan ng kamatayan. Sabagat ang buhay mo ay buhay na pagkabuhay na muli. Isang buhay na hindi nasisira. Salamat. Kami ay tumanggap ng buhay mo sa loob ng aming espiritu. Ang aming espiritu ay mga pinaghalong espiritu kung saan ang Espiritu Santo dinala ang buhay na walang hanggan, pinasok at inihalo sa aming espiritu. Kaya salamat sa paalala mo na kami ay dapat mabuhay sa espiritu, mag-ensayo ng aming mga espiritu upang ang aming mga eklesiya ay maging patotoo ni Jesus. Salamat, Panginoon. Amen.